the end of this week or this weekend ay mayroon na kaming konkretong mapa, kumbaga. May roadmap na kami kung paano ito re-remedyohan. Kampo ng pinatalsik na si Congressman Arnulfo Teves Jr. pinag-aaralan kung maghahain ng motion sa Kamara o dudulog sa Korte Suprema. Pangangasiwa sa mga paaralang sakop ng pinagtatalunang teritoryo, pinauubaya na ng lokal na pamahalaan ng Makati at Taguig sa Department of Education. Para mapunan natin yung gap doon sa supply sa ating mga wet markets, kaya po tayo nagkakaroon ng importation. Labis na pagtaas ng presyo ng isda ay iwasan umano sa gagawing importasyon ng Pilipinas. This reflects na mas matino ang pulis ngayon in a general perspective point of view. Mga pulis na nakakasuhan at naparurusahan kakaunti na lamang ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Tulong muna bago balita. Isang motorcycle rider ang nahimatay matapos ang self-accident sa barangay Salawag, Dasmariñas City, Cavite kahapon ng madaling araw. Nagkataon naman na napadaan sa lugar ang UNTV News and Rescue kaya agad itong nakasaklolo. Ito ang balita ni Juvie Saplad. Ano naramdaman mo? Nakahandusay at walang malay, ganito inilarawan ng isang barangay pulis ang nadatnan nilang motorcycle rider na naaksidente sa bahagi ng Molino Paliparan Road, Barangay Salawag, Dasmariñas City, Cavite, pasado alas 12 ng madaling araw kahapon. Pauwi na umano ito nang bigla nang sumemplang ang motorsiklo. Siya ng isang concerned citizen. Oo, tapos? Tapos yun, rumesponde po kami agad. Tapos nadatnan po namin siya is may katulong naman siya mga rider, concerned rider na nag-assist din sa kanya. Dito po mismo sa lugar na to. Paano nyo nakita siyang nakaposisyon? Bali po nakahandusay siya, totally unconscious. Oo. Tapos? Nung dumating po kami. Nakaupo na siya? Nakahiga po. Nagtamo ng mga sugat sa kilay, pamamaga ng kaliwang pisngi at sugat sa kaliwang kamay ang rider na si Joe Alvin Casino, 40 anyos, taga Las Piñas City. Nagkataon naman na napadaan sa lugar ang UNTV News and Rescue Team na agad tinungo ang pinangyarihan ng aksidente. Mabilis na nilapatan ng paunang lunas ng grupo ang rider at agad na inassess upang malaman ang kalagayan nito. Doon na rin nakita ang mga tinamo nitong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na binigyan ng first aid ng UNTV Rescue. Napadaan din sa lugar ang mga nagro-roofing na tauhan ng Dasmariñas City Police na nagbigay naman ng police assistance. Nagkataon na nung dumaan tayo dito, yun nga, may kunting build up ng traffic. Then tinignan natin, yung pagdaan natin, yun nga, may na-disgrasya na dyan. At maigi na rin na nandito kayo para agarang aksyon dito sa ating na-disgrasya. Naitawag naman sa kaanak ni Casino ang nangyaring aksidente, kung kaya't pumayag na itong magpadala sa De La Salle University Medical Center sa Dasmariñas City, Cavite para sa ilan pang karagdagang atensyong medikal. Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay na ng pahayag ang pamahalaan ng Makati City at Taguig City hinggil sa pag-takeover ng Office of the Secretary ng Department of Education sa 14 na mga paaralang apektado ng turf war ng dalawang lungsod. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, ano ang naging pahayag ng Taguig at Makati City matapos kunin ng Department of Education ang direktang pangangasiwa sa mga paaralan na yan mula sa Embo Barangays? Monica, sa ipinarating na pahayag ng Taguig LGU, Taguig City LGU, una itong nagpasalamat kay Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte
hinggil sa nangyayaring iringan sa pagmamay-ari ng 10 barangay para sa kapakanan ng 14 na apektadong paaralan. Kasunod ito, Monica, ng pagpapalabas ng DepEd Order number 23 Series of 2023 kanina. Monica, sinabi ng Taguig LGU na sa pamamagitan nito, umaasa sila na makakatanggap na nila sila ng mga datos na matagal na nilang hinihiling mula sa Makati para sa mas epektibong pagtulong sa mga naapektuhang paaralan. Kasunod, ang pangako na itaguyod ang maginhawa at maayos at mapayapang paglilipat, hindi lamang sa aspeto ng pamamahala ng mga paaralan, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay sa komunidad na naapektuhan ng desisyon ng Korte Suprema. Monica, nauna na rito na nagbigay ng payag ang LGU Makati City. Sinabi ng kampo ni Mayor Abby Binay na sumasang-ayon sila sa naging desisyon ng kagawaran sa pagte-take over sa pangangasiwa ng 14 na paaralan. Sinabi ni Mayor Abby Binay na ang desisyong ito ay isang hakbang sa pagtiyak na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga estudyante. Dahil din dito, Monica, maiibsan din ang alalahanin ng mga mag-aaral, magulang at maging ng mga guro. Batay na rin sa Department Order, Monica, lahat ng mga aktibidad na isasagawa sa loob ng mga gusali o may kaugnayan sa mga apektadong pampublikong paaralan, kabilang na ang mga mula sa mga local government unit ng Makati at Taguig ay mangangailangan ng pahintulot mula sa Office of the Secretary ng DepEd. Bukod pa rito, ang mga guro na namumuno sa mga paaralang ito ay mismong magre-report at magtatanong sa tanggapan ng kalihim hinggil sa mga bagay na nauugnay sa pang-araw-araw na operasyon ng mga paaralan. At Monica, kaugnay sa paglilipat ng pangangasiwa, bumuo rin ang DepEd ng Transition Committee na binubuo ng Regional Director ng NCR ng DepEd, School Division Superintendent ng Taguig Pateros at Makati City, at City Legal Officers ng Makati at Taguig. Samantala, Monica, nauna na rin sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, dahil sa tensyong namamagitan sa Taguig at Makati, kailangan munang isang tabi ng LG officials ang issue hinggil sa tunay na nagmamay-ari ng mga paaralang sakop ng Embo Barangays, lalo't posible itong makaapekto sa mga mag-aaral ngayong darating na pasukan. Narito, Monica, pakinggan natin ang naging pahayag ni Secretary Benhur Abalos Jr. ng DILG. Importante sa ngayon, yung mga bata makapag-enroll, makapag-aral, etc. Kung sino may-ari, sino mag-reimburse, mag-usap na lang sila on the sides about that. No? Okay. I think sa health, ganun din ang gagawin nila. With the DOH, ganun din, mag-uusap din sila about that and other services. Monica, dito nga sa Sembo Elementary School, buong maghapon tayo nagbabantay, nag-oobserba sa sitwasyon at gayon din sa mga kalalagayan ng mga estudyante at mga magulang na rin na nagbabantay sa kanilang anak, lalo na yung mga papa-enroll. So far, sa kabuang maghapon, tahimik, may mga ilan na galing sa Makati Public Safety Office na nagbabantay. At kanina may mga magulang din dito. Pero kabuuan, Monica, payapa. Natanong din natin, Monica, ang Makati LGU tungkol naman kung doon sa eto bang lupa na kinatitirikan ng Sembo Elementary School is kabilang ba din doon sa nabili nilang pagmamay-ari. Wala pang naging tugon ang Makati City LGU. Monica. Alan, during the transition period na gagawin, hindi ba maaantala ang mga public services itong mga apektadong barangay? Monica, nakasaad na rin sa department order na inilabas ng DepEd na walang mangyayaring pag-aantala, walang magkakaroon ng problema. Ang tanging lang gagawin ng both parties, ng Taguig at Makati LGUs, ay kailangan nilang antayin yung pinaka-writ of execution para sa official na turnover nitong naturang nangyayari dito sa land disputes sa Makati at Taguig. Monica. Maraming salamat, Alan Manansala, live na nag-uulat mula sa Taguig City. Inaprubahan na Department of Agriculture ang pag-aangkat ng ilang klase ng isda.
Posible namang humingi ng dagdag na budget ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa fuel subsidy ng mga mangingisda. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Para mapunan natin yung gap doon sa supply sa ating mga wet markets, kaya po tayo nagkakaroon ng importation. Nasa 35,000 metriko tonelada ng mga isdang dagat ang kailangang angkatin ng Pilipinas para hindi kulangin ang supply sa mga susunod na buwan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, magpapatupad ng closed fishing season sa ilang pangisdaan sa bansa. At sa pamamagitan ng importasyon, maiwasan din umano na tumaas ng sobra ang presyo ng mga isda sa palengke. Kabilang sa mga angkatin ay galunggong, matambaka, mackerel, bonito at moonfish. Ayon sa Tugon Kabuhayan, isang food security advocacy group, nasa 70% ng lokal na produksyon ng isda ang mababawas kapag ipinatupad ang closed fishing season. Pero kung aangkat ay malaki ang ibababa ng presyo ng galunggong. And so we're looking at an amount less than 200 pesos dapat kung sakasakaling matutuloy itong importation natin. Mula October 1 hanggang December 31 ay magbibigay ng import clearance ang BFAR. Kailangan makarating ang lahat ng aangkatin bago sumapit ang January 15 sa susunod na taon. Sa pagtaya ng BFAR, aabot sa 58 metriko tonelada ng isda ang magiging kakulangan sa huling bahagi ng taon. Nung nakaraang taon, ang nakonsumo lang naman talaga natin ay nasa between 30 to 35,000 at yun base yun sa disposition report na meron tayo, kung kaya't ito lang ang inirekomenda nila. Ayon sa BFAR, gumalaw man ang presyo ng isda ngayon, kaya ng bangus dahil ito sa iniwang epekto sa mga palaisdaan ng mga nagdaang bagyo. Nagsisimula pa lang marahil na bumangon yung ating mga aqua farmers, lalo na yung bangus, nanggagaling mostly ito sa norte, sa Region 3, sa Region 1, na kung titingnan natin, ito yung mga natamaan ng masamang panahon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mamimigay din sila ng fuel subsidy sa mga mangingisda para magamit nila sa kanilang pagpapalaot. Bunso nito ay posibleng humingi ng dagdag na pondo ang BFAR para sa mga mangingisda. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Sa iba pang balita, kailangan munang mapirmahaan ng isang joint memorandum circular ng mga concerned agency bago ma-release ang pondo para sa fuel subsidy. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Budget and Management na dapat muna itong maisumite ng Department of Transportation kasama ang Memorandum of Agreement bago maiproseso ang pondo ng programa. Nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na aabot sa halos 3 bilyong piso ang pondong inilaan ng gobyerno para sa fuel subsidy. Target itong may pamahagi sa mga PUV driver ngayong buwan ng Agosto. Inusisa sa budget deliberation sa mababang kapulungan ng Kongreso ang umano'y biglaang pagtanggal sa listahan sa ilang beneficiaries ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ngunit ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa Setyembre pa sila maglilinis ng listahan dahil patuloy pa nilang pinag-aaralan kung sino-sino talaga ang dapat na manatili bilang 4Ps beneficiaries. Napuna naman sa pagdinig ng Kamara ang umano'y sobrang daming undersecretaries at assistant secretaries ng DSWD. Ito ang balita ni JP Nunez. May mga report na biglaan, walang paghahanda para sa mga benepisyaryo sa sinasabing pag-graduate at nagkagulatan, no? Hindi nila alam na wala na sa 4Ps. Yun po yung mga reports na nakakarating sa amin. Sa pagdinig ng Kamara sa proposed 2024 budget ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kanina, isa sa mga naging concern ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang report na may mga miyembro umano ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang bigla na lang naaalis sa listahan ng mga benepisyaryo. Kaya naman nais niyang malaman kung ilan na ang na-delist na benepisyaryo ng 4Ps hanggang ngayong Agosto at malaman kung paano ang sistema ng kagawaran sa ginagawang delisting process.
Ipinaliwanag naman ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, sa ngayon ay wala pa silang tinatanggal sa listahan. Patuloy pang nagsasagawa ang ahensya ng pagkuha ng datos kung sino talaga ang mga maituturing na non-poor at talagang mahihirap. Sa katapusan pa anya ng Setyembre, magkakaroon ng malinis na listahan kung sino ang mananatiling mga benepisyaryo ng 4Ps. Antayin po natin na umabot ang end of September, which is the deadline, and that's where we will be able to give you a full idea kung ilan pa ho ang madidilis. Pero right now, wala ho tayong dinilis currently because nga we found out that Proximeans test is not capturing the true essence of poverty post-COVID. Batay sa General Appropriations Act, nasa higit 4 milyon na mga pamilya ang maaaring maging benepisyaryo ng 4Ps. Sa 2024 budget, mas mataas ng 10 bilyong piso ang panukalang pondo ng DSWD para sa 4Ps. Mula sa 102.6 billion pesos na request ngayong 2023, ginawa itong 112.8 billion pesos. Nauna nang ipinaliwanag ng Department of Budget and Management na dahil ito sa dumaraming bilang ng mga estudyante na kinakailangang tulungan ng gobyerno. Samantala, isa pa sa pinuna sa budget hearing ay ang umano'y masyadong maraming bilang ng mga undersecretary at assistant secretary ng DSWD. 10 USECs, o sabi niyo po 11 dati, naging 10, 21 ASECs, kasi parang ito lang yung agency na may ganon karaming mga ASECs and USECs. Dapat mas magandang maibigay po natin yung pondo para doon sa mga talagang nasa ground na magtatrabaho, yung mga social worker. We are currently in the process of streamlining some more, and we seek the indulgence of the Office of the President and our good Congresswoman so that we are in the process of realigning the functions of the department. The DSWD has one of the largest bureaucracy to manage. We have 34,000 employees as we speak. Kanina, muntik ding maagang ma-terminate ang sesyon at mailipat na lang sa susunod na sesyon sa plenaryo ang interpellation ng mga kongresista. Ito'y parte umano ng tradisyon sa House of Representatives ayon kay Deputy Speaker Isidro Ungab kung saan hindi na magkakaroon ng tanungan dahil dati rin naman nilang kasama sa Kongreso si DSWD Secretary Gatchalian bago nalagay sa gabinete. Pero mayroong mga tumutol sa mosyon na ma-terminate ang deliberation kaya pinagbigyan ituloy ng minorya ang pagbusisi sa panukalang budget ng DSWD. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development sa mga social pensioner na senior citizens na maging mapanuri sa kumakalat na text message tungkol sa umano'y aumento sa matatanggap na pensyon. Ayon sa tagapagsalita ng DSWD, fake news ito at wala pang naaprubahang pondo para sa 1,000 pesos na pensyon kada buwan. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Pag may mga ganyan po, na mga text sa inyo, manatili pong mapanuri, ika nga, lalong-lalo na if yung mga pag-aalok sa inyo ng services ng DSWD ay in exchange of any amount para tulungan po nila kayo, 110%. Ano po, yan po ay fake news, yan po ay scam, ika nga. Naglabas na ng anunsyo ang Department of Social Welfare and Development sa kanilang official Facebook page kaugnay ng kumakalat na text scam. Batay sa mensahe, makakatanggap umano ang mga senior citizen ng 1,000 pesos kada buwan o 3,000 pesos kada 3 buwan sa kanilang social pension sa ilalim ng National Commission for Senior Citizen o NCSC. Paglilinaw ng tagapagsalita ng DSWD na si Assistant Secretary Romel Lopez, nananatili pa ring 500 pesos ang matatanggap ng mga pensioner sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program. Wala pa pong increase talaga. Although yes, may batas na po na nagsasabing dagdagan siya, but then yung ating sabihin na natin yung financial obligation or yung magiging obligated ng funds, hindi pa po nangyayari. So, 500 pesos pa rin po siya per month.
Si Nanay Amparo Flores, na taga-barangay Malanday, Marikina City, magtatatlong taon nang nakakatanggap ng social pension ng DSWD. Aniya, hindi agad siya naniniwala sa mga sabi-sabi, lalo na sa text na 1,000 pesos na ang matatanggap nilang ayuda kada buwan. Inetek po ako, kaya nalalaman po ko po kung may makukuha o wala. Kasi kasalukuyan, na ganyan ay sinasabi ng mga iba, binigay na raw po daw yung dagdag. Kaya ako po, hindi naman po ako naniniwala dahil wala pa akong nakitang nakakuha ng ganon. Ayon pa sa kagawaran, ang social pension ay ibinibigay lamang sa mga kwalipikadong senior citizen at kung kabilang sa indigent o mahirap na pamilya. Sa ngayon ay naghihintay pa rin ang DSWD na maaprobahan ng Kamara ang pondo para sa 1,000 pesos na monthly pension ng mga senior citizen sa ilalim ng 2024 national budget. Paalala ng DSWD sa mga senior citizen na makakatanggap ng mga mapanlinlang na text message, makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng kagawaran sa kanilang mga lugar. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Marami sa mga Pilipino ang nagsasabing dapat maresolba ang tensyon sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomacy at military action batay sa pinakahuling survey ng Okta Research. Ilang bansa ang muling nagpahayag ng suporta at pagpapatibay ng kooperasyon sa Pilipinas ukol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. War is not the solution. They want peace and diplomacy, but they also want us to assert, through expanded naval and troop deployment in the West Philippine Sea. 70% na 1,200 Filipino respondents o 7 sa 10 na tinanong ng Okta Research ang nagsasabing dapat resolbahin ng gobyerno ang isyu sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomasya at iba pang mapayapang paraan. Batay pa sa resulta ng survey na isinagawa noong July 22 hanggang 26, 65% naman ang naniniwalang dapat gamitan na ng military action ang tensyon sa riyon. Ngunit nilinaw ng Okta na ang tinutukoy na military action dito ay ang pagpapalawig ng naval patrol at deployment ng tropa sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Professor Ranjit Rai, marami rin Pilipino rin ang nagsasabing dapat palakasin na ang kapabilidad ng Armed Forces of the Philippines. They want to do so also in a very proactive manner, modernize our armed forces capability to protect our territories. They're supportive of expanding diplomatic ties, not just with countries in our region but outside to help solve the problem here. Kaugnay ng pagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon, nagpahayag ng suporta ang Germany kay Pangulong Marcos Jr. sa pagpapanatili ng kaayusan sa mundo. Ito ang ipinahayag ng German Ambassador nang ipiniresinta niya ang kanyang credentials kay Pangulong Marcos kanina sa Malacanang. I intend to contribute with all of my force to foster our relations in all their aspects, particularly in the areas of trade, investment and economic cooperation, joint efforts in climate change adaptation and mitigation, and in maintaining an international order based on the principles of the UN Charter. Naniniwala naman ang Pangulo sa posibilidad na mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Germany sa iba't ibang larangan. Sa pakikipagpulong naman ni Pangulong Marcos Jr. kahapon kay Komeito Party Chief Representative Yamaguchi Natsuo, nagpahayag ang dalawa ng intensyon na palakasin ang relasyon ng Pilipinas at Japan pagdating sa defense at security. Kinilala ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng Japan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Southeast Asia at sa mga kalapit na bansa, partikular na rin sa West Philippine Sea. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Napuna sa pagdinig sa Senado ang umano'y kakaunting pasyente sa OFW Hospital na itinatag noong nakaraang taon. Samantala muli namang isinusulong na isailalim na sa mas mahigpit na screening ang mga employer na tatanggap sa mga OFW para maiwasan na ang pang-aabuso sa ating mga kababayan. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Magtawag po kayo kung kinakailangan. Sunduin niyo po yung mga OFWs natin.
Nanghihinayang sa Senator Raffy Tulfo sa umano'y kakaunting pasyente sa OFW Hospital sa San Fernando City sa Pampanga. Sa Joint Congressional Oversight Committee hearing, binalikan ng senador ang naging pagbisita nito sa ospital noong Hulyo. Akalain mo 200 personnel and yet 2 pasyente lang inasikaso. Ang babango ng kwarto, very good, malinis. Bakit? Hindi nagagamit. Ayon sa pamunuan ng OFW Hospital, dumami na ang bilang ng kanilang naserbisyohang pasyente at umabot na rin umano sa 100 ang walk-in patients. Patuloy din nila ang pagbili sa mga kinakailangan na gamot at iba pang medical supplies. Mayo taong 2022 nang binuksan ang outpatient care ng OFW Hospital habang ngayong taon naman ang inpatient care. Libre rito ang mga OFW at kanilang dependents. 8 to 10 doctors are seeing our patients daily, Monday to Friday, and the urgent care is open even on a Saturday to Sunday. We'll make sure that the rooms, if needed, will be used. For July, there were 42 admissions, so right now, 8. Kailangan maimpormahan nyo mga OFWs natin, yung maging mga pasyente ninyo na meron ng OFW Hospital sa Pampanga. Sayang lang, napakarami ng kwarto tapos wawalo lang pala. Humingi po kami ng dispensa sa panahon na ito. But rest assured, Mr. Senator, we are picking up in terms of promoting the services of the hospital. Para mas maiwasan na ang pang-aabuso sa mga OFW, muling hinihimok ni Senator Tulfo ang Department of Migrant Workers na sumailalim sa neo-psychiatric exam at medical exam ang mga foreign employer para matiyak na nasa mabuting kamay ang mga OFW. Bukod sa mismong employer, dapat din anyang dumaan sa mahigpit na screening pati ang mga anak nito. Inihalimbawa ng senador ang kaso ni Julie Biranara na napatay umano ng 17 anyos na anak ng kanyang amo sa Kuwait noong Enero. Example lang to, may topak sa ulo na employer sa Saudi Arabia, pwedeng tumanggap ng OFW and then after a week, magreklamo ng OFW dahil siya binugbog, ginahasa, binastos, etc. That is the reason why is this happening, these abuses being committed on a regular basis. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Acting Secretary Bernard Olalia, ito rin ang direksyon na kanilang isinusulong sa bilateral labor agreements. Mayroon anyang sinusunod na accreditation process para masigurong pasok sa standards at compliant ang mga employer gaya ng whitelisting at blacklisting sa Saudi Arabia. Reklamo nga po yung bansang Saudi yung aking counterpart pinapaalis yung whitelist pero hindi po ako pumapayag. Kasi tanging yun lamang po ang sisigurado na yung employer na kukunin natin at papupuntahin natin yung ating OFW doon ay susundin ang ating mga batas. Para mas makatugon sa mga hinaing ng mga OFW, isang call center naman ang itatayo ng DMW. Nangako si DMW Undersecretary Hans Leo Kakdak na ilulunsad ito ngayong taon. Sa ating mga kababayang OFW na nais may makausap o maglabas ng saloobin, maaring tumawag sa OWA hotlines na naka-flash sa inyong screens. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang atensyon ng Embahada ng Estados Unidos kaugnay ng hindi inabisong paglanding ng US military aircraft sa Ninoy Aquino International Airport noong Hunyo. Sa pagdinig sa Senado kahapon, kinumpirma ng DFA na mayroong diplomatic clearance ang naturang flight at mayroon ding landing permit mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ngunit nagkaroon umano ng miscommunication nang hindi nakipag-ugnayan ang ground handler sa airport authorities dahilan para hindi ito mabigyan ng parking slot at madelay ng ilang oras sa paliparan. Ayon kay DFA Assistant Secretary Jose Victor Chan Gonzaga, nagbigay ng assurance ang US Embassy na sisikaping hindi na maulit ang insidente. I don't think anyone is in a position to say it's absolutely never going to happen again, but we definitely will be more vigilant in terms of monitoring and vetting all of these requests. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid sa atin ni Paulo Dasal mula sa Taiwan. Magandang hapon, Paulo. Diyan ba sa Taiwan, maluwag pa rin bang nakakapasok ang mga turistang Pilipino? At ano-ano ang mga requirements para sa mga nagbabalak na mamasyal dyan?
June, maluwag na lang nakakapasok ang mga turistang Pilipino dito sa Taiwan. Simula August 1, 2023 at hanggang sa July 31, 2024, kabilang ang mga Filipino passport holder sa visa exemption program at maaaring manatili sa island territory hanggang sa 14 na araw. Inanunsyo ito ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs o MOFA noong June 30, 2023. Kabilang sa requirements ang pruweba ng hotel bookings, host or sponsored contact information at sapat na travel fund. Umabot na sa 60,000 ang bilang ng mga Pilipinong tourist sa Taiwan simula nung buksan ang border noong nakalipas ng taon hanggang sa unang quarter ng 2023 ayon sa Tourism Bureau. Bukod sa Pilipinas ay kabilang din ang Thai at Brunei National sa pinagkalooban ng visa-free extension. Umaasa ang Taiwan na aabot sa 6 na milyong turista ang bibisita sa island territory hanggang matapos ang taong 2023. June, bukod pa dyan ay nagkakaloob ng travel incentive ang Taiwan sa mga bibisita dito na nagkakahalaga ng 5,000 at 5,000 new Taiwan dollars o katumbas ng 8,800 pesos sa pamamagitan ng isang lucky draw. June? Isang tanong na lang, Paolo. Mojo ka ba ngayon o one-man team? Mojo pa rin tayo. Yung pa rin ba yung gamit mo? Nakita mo na nakaraan na improvised. Medyo upgrade ngayon. Hagdanan ng gamit natin. O sige, Paolo. Ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Wala sa listahan ng aprobadong international destination para sa tour groups ng China ang Canada. Ayon sa Chinese Embassy sa Canada, bunsod ito ng political tension sa pagitan ng Ottawa at Beijing. Ito ang balita ni Early Briones. Niluwagan na ng China ang restrictions nito sa group tours at naglabas ng aprobadong listahan ng international destinations kung saan kabilang ang Estados Unidos at United Kingdom. Gayunman, wala sa listahan ang Canada na nagpapakita ng paglubha ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Chinese officials, inalis ang Canada dahil sa aligasyon nito ng foreign interference laban sa Beijing. Pinangangambahan namang magdudulot ng matinding epekto sa tourism industry ng Canada ang hakbang ng China. Tinatayang 1 billion Canadian dollars o 41.8 billion pesos ang ambag ng Chinese tourists sa ekonomiya ng Canada taon-taon bago ang COVID-19 pandemic. Ang Chinese Ministry of Culture and Tourism naman ang nagre-regulate kung aling mga bansa ang maaaring bisitahin ng Chinese tour operators. Ito ay upang matiyak na napangangalagaan ang seguridad ng mga mamamayan nitong nagbabiyahe abroad. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa $735 million o 41.6 billion pesos worth of asset ang kinumpiska ng Singapore sa isa sa tinuturing nitong pinakamalaking anti-money laundering probes. Kabilang dito ang mararangyang bahay, kotse, handbags, relo at salapi. 10 tao naman ang inaresto ng pulisya sa magkakasunod na operasyon na may mga hawak na foreign passport mula China, Cambodia, Turkey at Vanuatu. Hindi pagkaraniwan ang ganitong rate sa Singapore na isa sa mga pinakamababang crime rate sa buong mundo. Isang babae sa Texas, USA ang arestado dahil sa ginawang umanong death threat laban sa US District Judge na si Tanya Chutka. Ang West ay may hawak sa isang criminal case laban kay dating US President Donald Trump. Batay naman sa isang court document, inamin naman ng babae ang ginawang pagtawag at pagbabanta sa Washington DC Court matapos na matrace ang kanyang phone number. Napaulat na nagbanta rin ito laban sa isang Democratic members ng Congress at lahat ng Democrats sa Washington. Tinanggal ang isang staff member ng British Museum dahil sa mga nawawalang treasure. Kabilang sa mga item na nawawala, ninakaw o nagtamo ng pinsala ay ang mga alahas at gem at nakalagay sa isang storeroom batay sa London Museum. Ito ang balita ni Jonah Privado.
iniimbestigahan na ng British Police ang mga naiulat na nawawala, ninakaw o nasirang treasures sa British Museum sa London, United Kingdom. Particular na ang Economic Crime Command ng Metropolitan Police. Kaugnay nito, isang staff member na ang pinatalsik sa trabaho ng London Museum. Gold, jewelry at gems sa semi-precious stones ang kabilang sa items na nawawala sa museo, na isa sa pinakamalaking tourist attraction sa UK. Karamihan ng mga item nakalagay sa isang storeroom. Ayon kay Hartwig Fisher, ang British Museum Director, gagawin ng museum ang lahat ng paraan upang ma-recover ang mga item. Dagdag pa nito, hindi karaniwan ang insidente at kilala ang museo sa maigting ng pangangalaga sa lahat ng items nito. Sasampahan naman ng legal na reklamo ang staff member na inalis sa trabaho. Wala pa naman inaaresto ang mga otoridad kaugnay ng insidente. Samantala, nagsimula na ring repasuhin ng British Museum ang seguridad nito. Giona Privado, TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Taiwan, ako si Paulo Desal. Magandang gabi. Kinumpirma ngayon ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco na natanggap na ng opisina ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. ang kopya ng ipinataw na expulsion sa mambabatas. Batay sa kopya na ipinadalang notice, makikita na inalis na ang titulong congressman sa pangalan ni Teves. Kahapon, bumoto ng yes sa 265 mga mambabatas pabor sa pagpapatalsik kay Teves sa House of Representatives. 0 ang nagsabing no at may 3 nag-abstain. Bunso dito ng unlike disorderly conduct at patuloy na pag-absent ni Teves sa Kamara sa kabila ng pagkakaroon ng expired travel authority. Pinag-aaralan pa ng kampo ni expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. ang magiging susunod na hakbang matapos itong mapatalsik bilang miyembro ng Kamara kahapon. Naghihintay naman ang Commission on Elections kung ipag-uutos ang Kamara na magdaos ng special election upang mapunan ang nabakanting pwesto ni Teves sa Kongreso. Ito ang balita ni Dante Amento. At the end of this week or this weekend ay mayroon na kaming konkretong mapa, kumbaga. May roadmap na kami kung paano ito re-remedyohan. Bago matapos ang linggong ito, inaasahang magkakaroon na ng desisyon ang kampo ni expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa kanilang susunod na hakbang. Ayon sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, kabilang sa pinag-aaralan nila ay umapila o maghain ng motion for reconsideration sa House of Representatives. Ang gagawin namin ay kung anong makabubuti sa aming kliyente, and we will exhaust all legal remedies kasi baka kailangan ayon sa aming pag-aaral na dumaan muna sa House of Representatives, ay gagawin po namin yon just to show also na kami ay willing na mag-participate. Sila lamang ang ayaw na dinggin si Congressman Teves. Bukod sa Kamara, kasama rin sa tinitingnan ng kampo ni Teves na pumunta sa iba pang korte. Ang pinakauli na maaari nilang takbuhan ay ang Korte Suprema. Diyan po tutungo yan sapagkat in a dispute between two parties ang talagang mag-arbiter o magre-referee dyan ay walang iba kundi ang ating mga hukuman. At sa ngayon ay pinag-aaralan na nga po namin kung saang hukuman dapat idulog ito sapagkat marami pong this is a case of first impression. Sa ilalim ng 1986 Constitution ay wala pa pong pangyayaring ganito. Ang paniniwala ng abogado ni Teves, maraming karapatan ang dating mambabatas ang nalabag tulad ng due process at karapatan na magkaroon ng partisipasyon sa House Committee on Ethics and Privileges na nagpatalsik sa kanya. Dagdag pa ni Topacio, nalungkot si dating Congressman Teves sa desisyon na expulsion ng Kamara pero hindi na umano sila nagtataka dahil inaasahan na nila itong mangyari. Sinabi na ba ni House Committee on Ethics and Privileges Vice Chairperson Representative Ria Vergara na hindi na maaring maghain ng MR o Motion for Reconsideration si Teves sa House Ethics Committee dahil pinagbotohan na sa plenaryo ang kaso nito kahapon.
Ang maaari anyang gawin ng abogado ni Teves ay kumuha ng isang miyembro ng mayorya na bumoto pabor sa pagpapatalsik sa dating mambabatas para hilingin na mabago ang desisyon sa susunod na sesyon ng Kamara sa August 22. Wala rin umanong makapipigil kay Teves na umapila sa Korte Suprema. Ang pamunuan ng Kamara ay nabigyan na ng opisyal na kopya ang tanggapan ni Teves sa kanilang desisyon. Pinareceive na namin sa office niya, informing him through the office about the decision of the plenary by a vote of 265 to 0 that he has been expelled as a member of the House of Representatives. Samantala, ayon naman kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang hinihintay nila ay magdeklara ang Kongreso na bakante ang pwesto ni Teves at ipag-utos sa kanila na magsagawa ng special elections para punan ang nabakanting pwesto nito. Pero maaari din anya na gayahin ang ginawa sa Valenzuela City kung saan walang idinaos na special elections at naglagay na lamang ng caretaker matapos maitalaga bilang DSWD Secretary si dating Congressman Rex Gatchalian. Nasa kapangyarihan na umano ng House of Representatives kung ano ang susunod na mga hakbang. Nilinaw din ni Chairman Garcia na wala pang pinal na hatol kay Teves hinggil sa isang kaso. Ang pagkaalis nito sa pwesto ay may kinalaman lamang sa termino at hindi ng tuluyang pagkadiskwalipika sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas mababa na umano ang bilang ng mga pulis na nasampahan ng kaso at nabigyan ng parusa mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Ipinagmalaki pa ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na mas matino ang pulis ngayon kumpara noong isang taon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pinagtutuan natin ng pansin yung doktrina, especially in Taguig and Nabotas, when to use the firearms, kailan pwedeng gamitin, and also the skills. Sa kabila ng kontrobersya na kinasangkutan ng mga pulis nito mga nakaraang araw, sinabi ni Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr., na mas mababa ang bilang ng mga pulis na nakasuhan at naparusahan ngayong taon kumpara sa mahigit 2,000 noong nakaraang taon. Base sa datos ng PNP, mula sa 2,598 na mga tauhan na nasangkot sa kontrobersya noong Enero hanggang Agosto ng 2022. Bumaba ito sa 1,422 sa kaparehong panahon ngayong taon. Kaugnay niyan, sinabi ni Chief PNP na mas matino na umano ang mga pulis ngayon. For this year, lumalabas na bumaba ng 83%. It's more or less mga 1,007 yung binaba. And with that alone, working on the premise na lahat ng pulis na nagkakasala ay napaparusahan, it reflects also na bumaba ang mga pulis na gumagawa ng kalokohan in its totality. And this reflects na mas matino ang pulis ngayon in a general perspective point of view. Gayunman, hindi nila ipinagwawalang bahala ang paglabag sa batas ng ilang mga pulis. Hindi naman tayo nagtatago, lahat naman nakikita ng media. Kung may kalokohan, iniimbestigan natin, lalo pag na-expose sa media, pinagtutuunan natin ng pansin, and we don't play yung hanky-panky na mga investigation. Sa ngayon, nakatutok aniya ang PNP sa pagsasaayos ng disiplina ng mga pulis. Yung ating SLG umiikot din and talagang showed his concern sa atin, yung ating Vice Chair ng NAPOLCOM. And I'm happy also with the command group, yung ating si PCA, si John Sermonia, umiikot din, emphasizing yung the internal disciplinary mechanism. Ipinaiintindi din ng pamunuan ng PNP sa mga pulis sa ground ang pagsunod sa Police Operational Procedure at kung kailan dapat na ginagamit ang baril. Una is you must know when to use your firearms. So pag nakaintindihan mo na yan, okay nga, alam mo nga kung kailan gamitin ang firearms. So when you use your firearms, alam mo nga kung kailan gagamitin. Ang problema, di ka naman marunong bumaril. Imbes na ang tamaan mo yung suspect, baka yung victim ang tamaan.
medyo mas mahirap din po yun. So those are the things that we are looking at na ma-improve natin. Samantala, kinumpirma din ni General Acorda na handang humarap ang PNP sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkamatay ni Jemboy Baltazar. Ayaw namang magbigay ng komentaryo ni General Acorda sa isinasagawang investigasyon ng Internal Affairs Service sa mga sangkot na pulis sa pagkamatay ni Jemboy. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang linggo bago ang muling pagbubukas ng klase sa August 29, may ilang mga magulang na ang maagang namili ng school supplies sa Divisoria, lalo't inaasahan na tataas pa ang presyo ng mga ito habang papalapit na ang pasukan. Kanina, nag-inspeksyon sa Divisoria ang Department of Trade and Industry upang masigurong tama ang presyo ng mga ibinibentang gamit pang-eskwela. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Nag-advance po kasi ako para mas preparado po sa pagpasukan. Kasi sa pagpasukan na po mas tataas pa po kasi. Kaya po medyo maaga pong mamili ng mga gamit sa eskwela. Halos 2 linggo bago ang pasukan, maagang namili si Shelo Del Rosario ng mga gamit pang eskwela para sa kanyang anak na papasok sa grade 1 ngayong darating na school year. Ayon kay Nanay Shelo, minabuti niyang agahan ng pamimili dahil tiyak na tataasaan niya ang presyo ng school supplies habang papalapit ang pasukan. Mula sa kanyang dating 500 pesos na budget, ngayon nasa 700 hanggang 800 pesos na ang kanyang inilalaang pambili ng school supplies ng kanyang anak. Gaya ni Nanay Shelo, namili na rin ng mga gamit pang eskwela para sa kanyang 2 apo si Lola Patricia. Ang dating 500 pisong budget niya sa school supplies, ngayon inabot na ng 3,000 piso para mabili ang pangangailangan ng kanyang mga apo. Para hindi magsabay-sabay ba? Ngayon may pera, iraraos muna. Sa susunod ulit, meron, bibili. Kanina nag-inspeksyon sa Divisoria ang mga kawani ng Department of Trade and Industry sa pangunguna ni Secretary Alfredo Pascual. Hinikayat nito ang mga magulang na i-check ang inilabas nilang listahan ng SRP o suggested retail price ng mga school supply bilang gabay ng mga mamimili. Nilinaw rin nito na walang katotohanan na mayroong shortage sa supply ng papel na maaaring maging dahilan ng pagtaas ng presyo nito. Sa pag-inspeksyon ng DTI kanina dito sa Divisoria, sinabi ng mga nakausap nila na nananatili pa rin sa dating presyo ang mga school supplies sa ngayon. Isa rin sa minonitor ng ahensya ang presyo at kalidad ng mga Crayola dahil mabibili ito sa mga ambulant vendor, maliliit na tindahan, maging sa mga well-established supplier. Wala namang nagsasabi na tumataas ang presyo. Doon sa 2 tindahan na pinuntahan natin, yung maliliit na tindahan, wala raw silang notebook at saka pad paper. Meron naman kaming nakita. Ayon kay Secretary Pascual, sakaling may mga school supplies na itinitinda sa mas mataas na presyo, ay maaaring maghanap na lamang ng ibang mabibilhan ang mga mamimili kung saan mas mababa ang presyo. Ngunit kung susobra na sa 10% ang taas presyo, ay maaari na itong i-report sa DTI dahil nabag ito sa batas. Ayon sa DTI, posibleng pagmultahin ng nasa 5,000 hanggang 1,000,000 piso o pagkakakulong ng 15 taon ang sinumang lalabag dahil sa profiteering. Lahat naman within doon sa gabay na ginawa ng DTI. No? Okay? So yun ang observation ko dito sa pag-ikot natin sa mga suppliers ng school requirements. Katuwang na nag-inspeksyon kanina ng DTI ang Food and Drug Administration upang masiguro na ligtas o maayos ang kalidad ng mga itinitindang school supplies sa Divisoria. Nauna nang nagbabala ang ilang environmental groups hinggil sa mga nakakalatong kemikal na kadalasang ginagamit sa makukulay na school supplies. May nakita kami mga suspicious lang naman na products like yung mga yung Crayola, yung mga lapis at yung mga other supplies na nag-collect na po kami ng samples for analysis. Ang ina-analyze po natin dito, yun pong presence ng heavy metals which are really very fatal pag mataas po ang value nito. Para sa mga consumer na may katanungan o reklamo kaugnay sa mga ibinibentang school supplies, maaaring tumawag sa DTI hotline number sa 1384.
Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iaapela ng Land Transportation Office o LTO ang naging desisyon ng Quezon City Regional Trial Court na pansamantalang ipatigil ang pag-award ng kontrata sa nanalong bidder na siyang magsusupply ng plastic cards para sa driver's license. Nag-ugat ang desisyon ng korte mula sa reklamo ng natalong bidder kung saan kwestiyon ito kung bakit sila i-disqualify ng Department of Transportation sa bidding. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano na ang magiging implikasyon nitong temporary restraining order ng Quezon City RTC dito sa awarding ng kontrata para sa pag-supply ng plastic cards? Kami bang mga ordinaryong mamamayan ay maghihintay pa ng ilang buwan para mapalitan yung aming mga papel na lisensya? Yun, ngayong naglabas na ng TRO ang korte, posibleng mas matagalan pa ang pagre-release ng mga driver's license na nakaprint sa plastic card. Pero ayon sa Land Transportation Office, ia-apply nila na mailif ang TRO upang hindi na mabidbin pa ang delivery ng plastic card na kailangan para sa printing ng driver's license. Nag-ugat ang issue matapos na maghain ng reklamo sa Quezon City Regional Trial Court ang All Cards Incorporated. Isa ito sa mga kumpanya na sumali sa bidding para sa pagsusupply ng plastic cards subalit na-disqualify. Kinwestiyon ng All Cards kung bakit sila na-disqualify sa bidding. Gayong ibinaba na umano nila sa 176 million pesos ang bid sa proyekto. Kahit pa nasa mahigit 240 million pesos ang inaprobahang budget para sa proyekto. Inakusahan ng All Cards ng grave abuse of discretion ang Centralized Bids and Awards Committee ng DOTR. Dahil dito, naglabas ng temporary restraining order ang Quezon City Regional Trial Court Branch 215 kung saan pansamantalang pinatitigil sa DOTR ang awarding ng proyekto sa nanalong bidder na banner plastic card. Iiral ito sa loob ng 20 araw. Sinasabing may ilang irregularidad rin sa transaksyon ang ipinunto ng All Cards na siyang naging batayan para maglabas ng TRO ang korte. Sa August 22, magkakaroon ng preliminary injunction sa kaso kung saan iaapila ng LTO na mailip o bawiin na ang TRO. Positibo ang LTO na pagbibigyan sila ng korte at itutuloy ang pagpuproseso ng plastic card. Siguro the greater public interest should prevail over the business interest of one or two. Importante talaga na Sakali umanong walang makitang basihan ng Quezon City Regional Trial Court na gawing permanente ang injunction, ayon sa LTO chief, maaaring bawiin na ang suspensyon kahit bago pa matapos ang 20 araw. Yun ang ating ihingin sa OSG, na kung pwede earlier lifting. Okay. Kasi nga with public interest involved. Dumaan naman to sa prosesong, I would say, fair and transparent. Although, of course, All Cards will take a different position. Ito na nga yung magiging issue in the case, on the main case. Kung talagang meron bang nangyaring mali o meron bang ginawang hindi nagawa. Pero each one will have to present their now evidence. Of course, from my initial review, wala pa ako doon nung nangyari ito. But from my review of the documents presented to me, mukhang dumaan naman sa tamang proseso. Due target sana ng LTO na matapos ang backlog nito sa mga driver's license bago pa matapos ang taon. Sa kabuuan ay nakapag-deliver na ang banner plastic card ng initial na 100,000 na plastic card. July 25 ang unang delivery nito at pagkatapos ng 2 buwan ay nakatakda na ba itong muling mag-supply ng nasa 1 milyong plastic card. Ayon sa LTO, inaasahang makukumpleto ng bidder ang 5.2 milyon na plastic card pagkatapos o pagsapit ng Pebrero ng 2024, June. Yun nga ang problema doon, Ryan. Kasi nga, yung inaasahan mong 1 milyong plastic cards na darating sana sa
parang ngayon na yun, no? Katapusan ng August, Ryan, hindi mangyayari dahil nga doon sa TRO na yan, Ryan. Ibig sabihin, yung 20 days na yan, marami na namang mga mag-a-apply ng renewal ang maapektuhan. Madadagdag ito doon sa backlog, Ryan. Tama yan, June. Kaya nga ang epela ng LTO sa korte na sana ay mapagbigyan yung kanilang kahilingan dahil wala namang irreparable damage itong pag-apila nung natalong bidder sa kanya dahil sabi nga ng LTO, negosyo lang ang habol nila dito, pera-pera lang. Pero ang mas mahalaga dito yung driver's license ng ating mga kababayan na matagal nang nakabinbin, June. Kasi nga, kahit na sinasabi ng LTO na valid yung mga papel na yon at pwedeng digital din na ina-upload mo, dina-download mo doon sa portal ng LTO, iba pa rin kasi yung merong kang physical na lisensya. Tama ba yun, Ryan? Tama, June. Pero ngayon talagang wala tayong magagawa kundi antayin na lang kung ano ang magiging desisyon ng korte sa darating na 22 nitong buwan. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ipinakita ng Department of Transportation ang ginagawang maintenance sa lahat ng tren ng Metro Rail Transit o MRT Line 3 pagtapos at bago ito bumiyahe. Isang dahilan din ito para malaman ng publiko kung bakit hindi pwedeng paandarin ang tren ng 24 na oras sa ngayon. Ito ang balita ni Nestor Torres. Kailangan ng ganitong mga proseso to ensure the reliability and the availability of the system every day. Saka ma-ensure natin yung safety ng train. Magdamag na nag-ikot ang Department of Transportation sa MRT Depot sa North Avenue Station sa Quezon City. Kasama ang media, ipinakita ng DOTR kung anong mga ginagawang maintenance sa mga tren sa gabi-gabi. Dito sa Depot MR3 Line 3 dinadala ang lahat ng mga tren pagkatapos gamitin. Dito rin ang ginagawang daily maintenance area para ma-check ang lahat ng mga tren kung ito ay nasa maayos na kondisyon at pagkatapos ito ay maaari na itong gamitin sa kinabukasan. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, lahat ng mga tren ay isa-isa ng dadaan sa maintenance checking, gayon din sa troubleshooting. Uunahin dito ang makina at aircon. Papalitan din ang bagon ng tren sakaling makita ng sira. Kasunod nito ay lilinisin ang loob at labas ng tren. Bukod pa ang mga nag-aayos ng riles at mga escalator. Gabi-gabi itong ginagawa para matiyak na napapanatiling maayos ang kondisyon ng tren at maiwasan na magkaroon ng aberya sa mga biyahe. Ito po yung mga nangyayari beyond the revenue operating period. So napaka-vital po nito kasi ito po yung ating linya. Dito po tumatakbo yung mga train natin. Ini-ensure natin from the tracks to the signaling and then the power na lahat po yan chine-check natin para reliable ang ating train operations at saka yung safety na ensure natin na wala tayong aberya during the revenue period. Una, dadaan mo sa pink area para tingin yung pakilalim ng mechanical at saka dadaan naman sa loob sa mga electrical at saka mga interior. Kailangan ma-ensure nyo na walang failure, walang fault na nagaling sa area. Pag nagkaroon ng fault, siyempre tatanggalin nyo and then i-troubleshoot nila. Importante yan kasi mechanical yan. Sa flooring po, itatanggal yung mga bubble doon na dudikit sa flooring, kailangan malinis. Sa ngayon, mayroong 24 na tren ang MRT o katumbas ito ay 72 na bagon. Sa isang araw, 20 tren ang tumatakbo sa 13 station ng MRT Line 3. Ayon sa DOTR, sa ngayon na hindi pa kakayanin ng MRT Line 3 na magbiyayang tren ng 24 na oras. Ito ay dahil sa ngayon, isa lang ang linya ng tren ng MRT, di gaya sa ibang bansa. When it comes to other countries, depende sa structure. Kasi po sa kanila, maraming linya eh. Pwedeng yung isang linya, papatayin mo muna for maintenance at dadaan siya sa kabila. Tayo po, iisa lang po ang linya natin. So we really have to maintain. Samantala, wala namang plano sa ngayon ang DOTR na magdagdag ng tren sa MRT.
Pero kung tumaas ang bilang ng pasahero sa mga susunod na taon, may plano ang DOTR sa taong 2025 na dagdagan ng 1 o gawing 4 ang 3 bagon na ginagamit sa isang tren. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkalaman po, may benepisyo ba tayong makukuha sa pag-idlip o yung tinatawag po na taking a nap? Ayon sa mga eksperto, opo, malaki ang benepisyong makukuha ng ating katawan kung tayo ay iidlip. Ayon sa mga doktor, mas nagiging produktibo ang isang tao na umiidlip ng 30 minuto kumpara sa mga taong dire-diretso nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Pero alam nyo ba na kung nagiging kaugalian na natin na antukin palagi, abay posibleng senyales daw yan ng isang sakit. Napag-alaman na ang taong mahilig umidlip ay 12% na pwedeng magka-high blood pressure at 24% na ma-stroke. Pero ayon sa mga eksperto, hindi po issue dito ay ang pag-idlip dahil ang pag-idlip per se ay mabuti. Kaya lang, kung madalas umiidlip ang isang tao dahil posible sa mga sakit na mayroon ito, o di kaya ay nagkukulang ng tulog sa gabi o may insomnia. Kung nakakatulog ng maayos sa gabi, ang 20 minutes na pag-idlip sa hapon ay makakabuti umano sa ating kalusugan. Kung hindi naman makatulog ng mahimbing sa gabi at ito ay nagtutuloy-tuloy, maaaring magkaproblema tayo sa ating kalusugan at pwedeng mauwi sa obesity at cardiovascular diseases. Sana'y may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawan. Yun, pag-idlip, yung benepisyo ng pag-idlip, pag sobra pala, hindi rin maganda. Oo, Pero power may, nap lang. Pero may sinasabi rin naalala ko tuloy si Dr. Alain Cabudil, asawa ni Doc Sara. Meron siyang sinabi na ito yung magandang tulog doon sa may lana, may mga karamdaman. Yung alas 10 ng gabi, simula alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Pag doon ka nakakuha ng magandang tulog, doon daw yung spa na yun, doon nagre-repair yung mga cells. Yes, actually, di ba sinasabi nila, kahit na, di ba meron tayo mentality na bawiin mo na lang yung tulog mo kung wari sa umaga o kaya sa hapon, iba raw talaga yung tulog sa gabi. Correct. Parang iba yung recuperation ng katawan natin kapag gabi. Kahit na sabihin mong ibawi mo siya na ibang oras. Kaya kailangan matulog sa gabi. Yan, alam din pala ni Monica yun. Ito naman, yung, ito, Taguig Makati, no? Mahabang usapin to, no? Kasi parang nung nakarang araw, narinig ko rin si Mayor Bibinay. Parang ang kanyang argumento is, tama, ito yung jurisdiction, sinasabi ng Korte Suprema na nasa Taguig yung jurisdiction, ano, wala, final na yun. Pero yung pagmamay-ari ng eskwelahan, sa Makati daw yun, dahil parang nabili nila yung lupa, ganon. Oo. Parang ang argumento is parang yung katulad na halimbawa ng South Cemetery, pag-aari ng Manila LGU, pero nasa Makati, nasa jurisdiction ng Makati, parang ganon. Oo, mahaba. At saka alam mo, kaya itinanong ko kanina kay Alan, kasi lalo ngayong pasukan, no, yung transition period kasi ang magiging mahirap dyan, wala bang mahihinto, wala bang mawawalan ng trabaho sa transition na gagawin? Sa teacher, wala naman. Wala naman, Kasi, pero I mean, yung hindi lang sa schools, pero lahat nung empleyado. Lahat ng mga apektadong mga tao, no? So, medyo tingnan natin paano ba yung gagawing transition dyan kung sakali na. Kasi nga, hindi lang doon, pati apektado rin yung mga estudyante. Kasi nga, sa atin na lang, normal na usapan lang, di ba? May mga nagkwentuhan yan, di ba? Nalilito yan, Ano ba talaga tayo? Parang gano'n. Kumbaga, imbis na makapag-aral yung mga estudyante, pagdating ng pasukan, ang usapan pa sa eskwelahan yan, yung
pagmamayari, sino ba talaga ngayon. Parang nakikita tuloy yung diferensya, parang magkukumparahan yan eh. Di ba? maiwasan. Oo. Di ba isa nga sa concerns ng mga magulang, kaya nyo bang ibigay yung parehas na benefits na nakukuha namin dito sa Makati? Kasi di ba may mga magulang hindi sila masyadong pabor sa paglipat sa Taguig. Oo, hindi pa masyado na pag-usapan yun eh, no? Kung parehas ba yung benefits or ano ba yung benefits ng mga malilipat. Pero maganda rin maano yan kasi nung araw, di ba, nagkaroon din tayo ng mga adjustment. Tandaan natin, bago naman naging Metro Manila to, part ng Rizal, halimbawa, ang Pasig, etc., Mandaluyong, dating part ng Rizal, sa pamamagitan ng utos ng Pangulo, naging Metro Manila, kumuha ng mga teritoryo, ibig sabihin, kaya ng ganito, parang pag-iisipin mo sa babalik ka sa historya, nagkaroon din ba ng mga dispute na ganyan? Diba? Hindi ko lang alam dati. Parang gano'n. Pero alam mo, ang Bataan, ganun din. Ganun? Kasi taga-Bataan ako. Dati siyang, hindi ko alam kung which part, pero may part dati ng Bataan na sa Pampanga talaga. Ganun? Oo. So, ganun din yung nangyari. So, talagang, kumbaga, it's paano nag-adjust, yung transition? It's part of history. Kasi katulad niya, yung Quezon City, di ba? Kailan lang naman nabuoy talaga yung Quezon City, di ba? Kumbaga, meron palang ang nangyari pala diyan, Monica, may mga bayan, may mga area sa Caloocan, Pasig, Marikina, San Juan at Mandaluyong na kinuha para makabuo ng isang Quezon City. Katulad din yung Cubao. Dati palang San Juan yung Cubao eh. Di ba? Paano kaya nagkaroon ng transition yun, di ba? Tsaka yun nga, gusto natin malaman, papaano yung, nagkaroon di ba iringan dyan? Oo, ganun. Katulad din ba ito? Paano ba nagka-turf war din ba dyan? Gusto natin malaman. Si Mon sana minsan magawa ng... Oo nga, medyo maganda yun kasi parang may mga local historian, di ba? Sa bawat bayan kasi may mga local historian yan eh. Na meron silang ganun eh. Para matanong-tanong natin, ano kaya ng mga nangyari nung araw na yan? Kasi parang sa amin, kami, lumaki ako sa Pasig, halimbawa, pagtawid mo ng tulay, may tinatawag doon Ugong Norte, may Ugong Sur. Yung Ugong Norte, yun yung manakuha ng Quezon City. Tatawid ka lang ng ayun ang boundary noon. Dati palang Pasig yung Ugong Norte na yun na napunta ng Quezon City nga. Parang gano'n. Sige. Sabi po ni Nanette Pangilinan, hinggil sa isyu na yan, humility is the key para magkaroon ng peaceful transition. Ayun. Sabi naman ni... Pababaan na lang, mas maganda daw. Oo. Sabi naman ni Joel Dolfo, Taguig po talaga yan, lugar para sa mga servicemen at kanilang pamilya. Siguro nakita niya yon. Ito naman po, hinggil sa OFW Hospital, sabi po ni Linda Tavas na isang OFW mula sa Hong Kong, dapat every province may OFW clinic kasi lahat ng probinsya may mga OFWs. O nga, kasi sa Pampanga yung OFW hospital na yun, di ba? Oo, narinig ko ang konti raw ng mga mga pumupunta. Sabi naman ni Sir Lingo ba to? Lingo. Kahit pa i-blacklist sa mga employer, kukuha lamang sila ng dummy na kaibigan magiging front. Oo. Ito naman, si Amelia Rogas Kagaska. Sabi niya, mga netizen, tangkilikin niyo po ang... panawagan pala to. Tangkilikin niyo po ang UNTV, the only service channel in the world na may pag-ibig sa lahat ng tao, hindi nagtatangi o namimili. Salamat po sa Diyos. Madam Amelia Rogas Kagaskas. Maraming salamat. Ito na po, Thursday shoutout na tayo sa ating mga kausiserong Pinoy. Unahin na po natin si Albert Abellanosa, Jessie Sabino, Biens Electrical. Si Revoli Nerv, si Jomalyn Rotairo at si Jonaline Hinumla Banigtugas. Ay, haba na pangalan. Ngayon ko lang narinig yun. Salamat po. Araw na lang, isang bilis ng panahon. Thursday na. Tayo ulit bukas. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 15 at 13 na nagsasabi, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.